Pag-usapan natin ngayon ang latest pahayag ni Senator Chis Escudero tungkol sa impeachment. Okay? Sa ngayon, kung walang mangyaring special session, sa June 2 na ito tatalakayin ng impeachment. Bagay na hindi maligaya ang mga kongresista. Gusto nilang magsimula na. Inaapura nila ang mga senador na i-convene na ang impeachment court. Ang tanging paraan para masimulan ang impeachment trial ay magkaroon ng special session. Ang Pangulo, meron siyang kapangyarihan na magpatawag ng special session. Okay. Kaya lang, sabi ng Pangulo, dapat ang Senado mag-request na dito na naman mag-request ang mga senador pasensya na kayo, mag-request ang Senado para magkaroon ng special session. Okay, so ito ngayon, ang pahayag ng Senate President, hindi siya magre-request. Okay? Kaya ito, malaking dagok ito sa mga prosecutors, sa mga kongresista na gustong-gustong matuloy ng impeachment. So, basahin ko ang pahayag ng Senate President. Sabi niya, manggagaling ba sa akin ang kagustuhan na yan? Hindi. Dahil, uulitin ko, ayokong itinuturing na special yan dahil ayoko namang mapuna sa kabilang banda na masyado naming minabadali itong bagay na ito pag ikumpara sa ibang impeachment complaints. Sa isang political process katulad ng impeachment, palaging may isang sektor na hindi masaya. Wala kaming magagawa doon. Sa dulo, magpapasya kami hindi para mapasaya ang isang panig. Magpapasya kami batay sa ebidensya. Okay. So, ayaw niyang mapuna na parang minamadali. So, hindi mo talaga mapapasaya lahat, sabi niya. Which is correct. So, itong pahayag na ito ng Senate President, pabor na pabor po sa kampo ni VP Sara. Kasi kung nagdesisyon ang Senate President nga, sige, mag-request kami sa Pangulo para ang Pangulo magtawag ng special session. Di, tuloy-tuloy ng impeachment. Ngayon, dahil ayaw niyang mapuna ang kabilang banda, so, wais din itong ating Senate President. Di baling punain siya ng mga kongresista, sabi niya, bakit nyo kasi pinatulog yung impeachment complaint na yan ng halos 2 buwan? Wala, nagbabatuhan na sila sa mga kongresista na tama naman ang Senate President. Kung gusto nila talagang i-impeach si VP Sara, bakit pinatagal? Bakit inapura noong February 5? Kaya, sa tingin ko, hindi nila masisisi ang Senate President. So, hindi mo mapasaya lahat. Sabi niya. So, ang hindi masaya, ang mga kongresista dahil gustong-gusto nila tuloy ng impeachment. So, ito ngayon, magkakaroon ng enough time ang kampo ng VP Sara. Yung momentum. Okay, importante kasi yung momentum na yan kung sa labanan pa, nagkaroon ng surprise attack. Hindi inaasahan, kahit ako, hindi ko inaasahan na itutuloy na yung impeachment.
yung isang araw lang natapos yung perma. Na-surprise ako doon. And I'm sure, na-surprise din ang kampo niyang VP Sara. So, dahil surprise, dapat maintain the momentum gained by that surprise. So, kung tuloy-tuloy na sana ngayon ang impeachment, pabor ang momentum sa prosecution side. Ngayon, nabalik. Yung mga halos 3 buwan na natigil, wala na. Yung momentum nagbago na. Nag-change favor na, pabor na dito sa kampo ni VP Sara. So, sorry na lang sa mga prosecutors na atat na atat. I don't know kung anong naiisip ng iba. May mga nagsasuggest na ang mga 4 daw na senador na klarong alyado ni VP Sara ay mag-inhibit sa impeachment trial. Sino yung 4 na senador? Senator Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, at Senator Amy Marcos. Pinai-inhibit nila. Pwede ba yun? Palagay ko, imposibleng mangyari yun na mag-inhibit yung 4. Okay? Ano pa? Yung iba, mag-resign na lang daw si VP Sara. So these are signs of desperation. Bakit mag-resign? Dahil daw para hindi masayang yung gastos ng gobyerno. Para daw makatipid ang gobyerno, resign na lang. Oh. So, sabi naman ni Congressman Barbers, hindi pwede. May karapatan si VP Sara na idepensa ang kanyang sarili. Okay? So, salamat Senator Chis Escudero at nagpahayag na kayo at klaro na walang mangyayaring impeachment trial before June 2. Okay. Gusto kong iparinig sa inyo ang matapang na pagpahayag ng suporta ng isang lady mayor dito sa Mindanao. Mayor ng Kapatagan, Lanao del Sur. Kinontra niya ang boto ng kanilang kongresista. Pumirma ang kanilang kongresista laban sa impeachment ni VP Sara. Kaya sabi niya, hindi ako natutuwa at nalulungkot siya dahil sa dami ng tulong ng mga Duterte sa kanila at ito, i-impeach na lang siya ng mga ilang tao. So, nakakatuwa po na mapakinggan itong mga ganitong mga mayors na nagsasalita. Marami ng mga mayor na unahin ko lang ito. Lady Mayor, nakakatuwa. Isang Muslim Mayor Raida Maglangit. Pakinggan natin and bigyan natin ng comment mamaya. Kasi po ang Kapatagan ay buong sumuporta sa ating Vice President nung eleksyon nila po. Alam po ng mga pamilya Duterte or ang ating mahal na presidente si Digong na laking pasasalamat namin dahil nawala talaga ang droga dito nung time na administration niya. Wow. Kung hindi po siya naging presidente, marami pong sanang mga siraulo dito ng mga tao at hindi mo pwedeng iwanan yung mga gamit dahil ninanakaw. Pero nang maging presidente si President Digong ay nawala po yun. At naging drug-free ang Kapatagan. Wow. Drug-cleared kami. Hanggang ngayon, nalulungkot ako kasi paunti-unti na naririnig na bumabalik mga drugs. So, itong lugar namin, binabantayan namin na hindi talaga kami mapasok. Yung aming pag-drug-cleared municipality ay gusto namin yung tuloy-tuloy na. So, nalulungkot ako ngayon na humaharap ngayon si Vice President Sara na impeachment, na binoto siya ng tao na basta-basta na lang i-impeach ng ilang tao. Kami ay bumoto kay Sara. Buong munisipyo, landslide po ang boto dito ni Bongbong Marcos at si Sara. Naniwala kami kay Bongbong dahil kay Sara. Kung wala po si Sara sa kanya, hindi po namin siguro
mabubuo yung tulong kay President Marcos. So yun po, nalulungkot po ako doon sa parating kay Presidente Sara na ang Kapatagan Municipality po ay suportado po sa iyong laban. Ano man ang kung malapit lang Manila, kasama mo kami lagi. Kasi babae ako at babae ka rin, kaya magsuportahan ng mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan. Wow! Mga Amerikano. Nakakatuwang pakinggan, di ba? Unti-unti na lumalabas na ang boses ng taong bayan. Nagpapakita na ng suporta kay VP Sara. Unahin natin yung sabi ng Mayora na bumoto kami kay Bongbong Marcos dahil kay Inday Sara. Yan po ang katotohanan sa buong Kapuluan. Kasi kahit kami, yung buong pamilya namin, kahit mga Ilocano kami mga Duterte kami. Kasi matagal na kami sa Mindanao. Kitang-kita namin yung brand of leadership, yung brand of governance ng mga Duterte. Lalo na nung nagpresidente si Tatay Digong. Grabe. Kaya gustong-gusto namin talagang si Mayor Inday Sara ang aming kandidato. Wala Bakit nagkaganon? Na imbes na lamang na si Mayor Sara sa lahat ng mga survey, pumayag siya na maging vice presidente ng isang Bongbong Marcos. So, yun. Kaya bumoto kami kay Bongbong Marcos dahil nandyan sa kanya si VP Sara. So, ganyan din yung sinasabi ng Mayora sa Kapatagan, Lanao del Sur. Isang sampal yun, buong landslide. And I believe marami pang lugar sa buong Pilipinas na ganyan ang pangyayari dahil kay VP Inday Sara. Not necessarily, Mindanao and Visayas yan. Maraming nadalang boto ng Duterte. Kaya nga lumapit ang mga Marcoses sa mga Duterte kasi matatalo sila ni VP Leni pag hindi sila nakipag-team up sa mga Duterte. Huwag niyong kalimutan yan. Next, yung droga. Diba? Mayora yan nagsasabi. Tumino ang lugar nila panahon ni PRRD. Sana makarating ito sa mga kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs. At hindi lang Kapatagan, Lanao del Norte ang tumahimik panahon ng war on drugs. So, sa Ormoc Leyte, nagsalita si Congressman Goma ngayon, mayor siya noon. Ganyan ba? So ngayon, ang mga kongresista, ayun, buong-buo ang suporta ng Kapatagan, Lanao del Sur sa impeachment. Kung malapit lang daw sila sa Manila, sasama sila sasama nila si VP Sara. Kaya makita nyo, nararamdaman ni VP Sara ang pulso ng sambayanang Pilipino. Kaya ganun na lang siya kalmado nung nag-press conference siya, patawa-tawa lang siya. Yun nga, nakakatawa yung sabi niya na mas masakit pa yung pag-iwanan ng jowa kaysa yung ma-impeach. So ito na, magkakaalaman na. Makikita nila ang puwersa ng sambayan ng Pilipino, ang mga nagmamahal sa mga Duterte. Salamat po.